Guys, here I am again, Teacher Annie. Welcome back to our vlog. Sobrang tagal na guys na huli ako nakapag-vlog. So, ngayon samahan nyo ako. Nagpalaro ako sa aking mga estudyante kanina. Last period na namin yan guys, yung Filipino. Kung saan meron ako mga flashcards ng mga syllables or pantig. At gagawa sila o bubuo sila ng mga salita gamit ang mga pantig na nasa lamesa. So, group game po yan. Row 1 hanggang row 4. Sila po yung mga kasali. And then, sabi ko kung sino yung manalo o yung team na may pinakamaraming mabuo na words na mailalagay dun sa flashcard. Sila yung unang uuwi sa pila. Excited kasi umuwi guys yung mga estudyante ko. And then, meron din silang reward na gulaman mula kay teacher. Mahilig ako mag-reward ng gulaman sa kanila kasi somehow nakikita ko. Alam mo yun, yung reward sa mga bata, masaya sila kapag nabibigyan sila ng reward. And then, ayan guys, sinecheck ko na yung mga gawa nila. Yung iba dyan tama, yung iba hindi. Kaya sabi ko kung ano lang yung tamang sagot, yun lang yung may 1 point. Every correct word na may spell nila doon sa chart ay may 1 point sila. So, yan, yung row 1 naka 8 points, yung row 2 naka 5 points yata sila. Ayan, enjoy naman sila dyan. Saka, na-miss ko rin magpalaro sa mga bata. Parang sa isang linggo, once a week na lang ako nagpapag-games kasi more on reading kami. And then sabi ko, sige nga, dahil last period naman na, itodo na natin ang laro sa mga bata para ma-enjoy nila yung pagbabasa. Hindi lang siya mainly puro blackboard lang kami nagbabasa, may mga flashcards din. Ayan, so nagtulungan sila sa pagbuo ng mga salita. Sabi ko, bukas ulit maglalaro kami niyan, pero lalagyan ko naman ng twist. Lalagyan natin ng picture para madali nilang ma-spell yung mga salita. Diyan kasi based lang sa flashcards, nag-isip sila ng mga salita na mabubuo gamit yung mga pantig na yan. So medyo nahirapan sila. Napakarami guys ng pantig. May loso pa, may eme, may pede. So nararamdaman ko gusto nila makarami ng words, pero hindi naman tama yung mga spelling ng words na nailalagay nila sa chart. So, kailangan pa talaga namin mag-practice sa pagbabasa. Chini-cheer ko sila. Sabi ko, i-cheer nyo rin yung mga classmates nyo para ma-energize sila at ma-motivate sila na gumawa ng words. Ayan. Tumatakbo na sila dyan, guys. Nakakatawa tingnan yung mga bata pag ang saya-saya nila. So, yan na guys, parang row 4 na yan. Sila na yung last team na naglalaro para makabuo ng mga words doon sa chart. So, ang saya-saya lang guys kasi sabi ko, nagtutulungan sila para makabuo ng mga words. Sobrang dami lang talagang pantig dyan sa lamesa. Pero bukas, mas masaya kasi yung mga pictures na pabilisan sila. I-spell nila yung mga names. So, baka mapanood nila to paghahandaan na nila. So, sa mga estudyante ko, mag-aral kayo mabuti, mag-practice magbasa. Huwag magsasawa mag-practice magbasa kasi para sa inyo yan. In English and in Filipino, lagi kayong magpa-practice magbasa para pagka lumaki pa kayo, ay mas gumaling pa kayo sa pagbabasa. Ayan guys, tingnan nyo, ang dami nilang nilagay na words. Nakakatuwa. So, alam nyo guys, kahit pa misa-misa nag-games kami, marami rin namang natututunan yung mga bata dyan. So, salamat guys sa panonood. Hanggang sa muli. Here I am again, Teacher Annie, saying like and subscribe.